Hi guys, welcome to Pinoy Data Channel. Sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang top 10 na pinakamayamang munisipalidad batay sa Annual Financial Report ng Commission on Audit. At number 10, Santa Cruz, Ilocos Sur. Ito ay may total asset na 3.486 billion pesos. Ang Santa Cruz, Ilocos Sur ay mayroong malakas na sektor ng agrikultura, partikular sa pagtatanim ng tabako at iba pang produkto. Mayroon din itong lumalagong komersyo at bahagi ng turismo sa Ilocos Region. At number 9, Nasugbu, Batangas. Ito ay may total asset na 3.512 billion pesos. Ang Nasugbu ay isang sikat na destinasyon ng turismo dahil sa mga beach at resort nito, lalo na sa bahagi ng Hamilo Coast. Ang turismo at real estate development, lalo na ang mga high-end residential communities, ang paunahing driver ng kanilang ekonomiya. At number 8, Clover, Surigao del Norte. Ito ay may total asset na 3.519 billion pesos. Ang Clover ay mayaman sa likas na yaman, partikular sa pagmimina ng nikel. Ang operasyon ng malalaking kumpanya ng pagmimina sa lugar ay nagbibigay ng malaking buwis at kontribusyon sa kanilang ekonomiya. At number 7, Cainta, Rizal. Ito ay may total asset na 3.845 billion pesos. Ang Cainta ay isa sa pinakamataong munisipalidad sa Rizal at nagsisilbing pangunahing commercial at residential center. Ang strategic na lokasyon nito malapit sa Metro Manila ay nagpapalakas sa real estate development, retail, at iba pang negosyo. At number 6, Binangonan, Rizal. Ito ay may total asset na 3.888 billion pesos. Ang Binangonan ay lumalago bilang isang residential at commercial hub. Mayroon din itong mga industriya tulad ng pangingisda at agricultural production at nakikinabang sa kalapitan sa mga tourism spots sa Rizal. At number 5, Taytay, Rizal. Ito ay may total asset na 3.923 billion pesos. Ang Taytay ay kilala bilang garment capital of the Philippines dahil sa thriving na industriya ng pananahi at paggawa ng damit. Ang Taytay Tianggi ay isang malaking market na umaakit ng maraming mamimili, nagpapataas ng ekonomiya at lokal na kita. At number 4, Mariveles, Bataan. Ito ay may total asset na 4.083 billion pesos. Ang Mariveles ay isang pangunahing industrial na lugar sa Bataan, partikular dahil sa Bataan Free Trade Zone o Freeport Area of Bataan. Maraming manufacturing at export-oriented na kumpanya ang matatagpuan dito. At number 3, Silang, Cavite. Ito ay may total asset na 4.483 billion pesos. Malakas ang sektor ng real estate, agrikultura, partikular ang kape, at turismo dahil sa kalapitan nito sa Tagaytay. At number 2, Limay, Bataan. Ito ay may total asset na 6.171 billion pesos. Ang Limay ay isang industrial na sentro, partikular sa sektor ng petrolyo at enerhiya. Dito matatagpuan ang malalaking refinery at power plants na nagbibigay ng malaking kita sa munisipalidad sa pamamagitan ng buwis at negosyo. At ang pinakamayamang munisipalidad ay ang Caluya, Antique. Ito ay may total asset na 6.269 billion pesos. Ang Caluya ay kilala sa pagkakaroon ng malaking deposito ng langis at natural gas, lalo na sa Malampayan Natural Gas Project. Mahalagang tandaan na ang mga numerong ito ay batay sa assets ng munisipalidad, hindi sa kanilang taunang kita o per capita income, na isa pang paraan upang sukatin ang yaman.